Ama, sa natitira kong sandali, minabuti ko ng pagbigyan panahon ang aking mga kapatid. At ipaubaya sa kanila ang trabahong ipinagkatiwala mo sa akin. Ang aking katawan, ang aking dugo, ipapabahagi ko sa inyo. At ikwento niyo sa lahat ng tao kung sino ako at kung sino ang aking ama at kung bakit inaalay ko ang sarili ko. Nagdadasal ako sa aking Ama, humingi ng kapatawaran, lakas at tamang pag-iisip. Upang harapin ang hamon ng kamatayan, alang-alang sa inyong mga anak. O Ama, tulungan niyo po ako. Nilapitan ako ng mga Romanong sundalo. Kahit alam ko na ang kanilang pakay, nagulat pa rin ako dahil kasama nila isa sa aking mga disipulo, si Judas. Binigyan ako ng isang simpleng halik at tinangay na ako patungo kay Herodas. Pagkatapos ng aking aresto, dinala ko sa harapan ni Herodas, isang magiting na tao, mayaman, isang hari, nakakapa siyang pula. Pinalapit ako ng mga sundalo. Kinausap ako, sinampal-sampal. At ang sabi niya, "Pwe! Sorry." Pagkatapos nun, pinaalis ako. Dinala ako kay Poncio Pilato, isang magara, mataba, kalbo, at mukhang matapang na general. Ang layo ng nilakad namin. Ang dami naming dinaanan. Nagkita ko siyang naghihintay sa bato. Pinaluhod ako sa harapan nila. Tinanong niya, anong ginagawa niya dito? Pinatayo niya ako. Mukha naman siyang mabait. Kinausap niya ako at ang sabing, "Ito ba ang hari ng Hudyo? Ito ba? Ha? Pagbigyan niyo na to." Mukha naman siyang walang kalaban-laban. May topak, sira ulo. Nakipag-appear siya sa akin. Oh, okay na lahat? Pinahirapan ako. Natikman ko ang hagupit ng latigo sa aking balat na walang awang hinampas-hampas ng isang sundalong Romano. Masakit at nagmamanhid, ngunit walang katumbas na sakit ang pagtalikod sa iyo ng iyong mga kapatid. Pagkatapos akong pinagpapalo ng matinding latigo,
Gumawa sila ng korona ng tinik. Sinuot sa aking ulo. Pinaglaruan ako at ipinagmukha ang aking pagkahari. Ipinahiya ako at sinaktan habang dumadaloy ang dugo sa aking muka. Pagkatapos akong pinagpapalo at ipinahiya, pinabuhat sa akin ang isang mabigat, malaki na krus. Ito ay gawa sa kahoy. Mainit na mainit ang panahon nung binubuhat ko ang krus. Naglalakad sa mainit na daanan sa harap ng maraming tao. Hindi ko masabi ang hirap ng aking dinaranas. Habang ako'y naglalakad sa tindi ng init at sa bigat ng aking buhat na krus, ako'y pinagpapapalo ng sundalo. Ako'y napatumba. Tinulungan ako ni Veronica. Pinunasan ang aking mukha na tumatagaktak ng dugo. Pinatayo ako muli ng sundalo. Tuloy-tuloy ang pagpapalo. Pagsisipa, naririnig kong sundalo. Hiya! Pinagsasampal ako ng malakas. Naglalakad kami sa isang madamong lugar paakyat ng bundok. Ako'y napatumba. Tinulungan ako ng isang taong nagngangalang Simon. Ngunit pinaalis siya ng gwardya. Pinagpapapalo pa rin ako. Tuloy-tuloy ang sakit